Noong taong 1961, sa isang liblib na baryo sa Kabangkalan, Negros Occidental, naninirahan ang mga mamamayang simple lamang ang pamumuhay. Sa kabila ng katahimikan ng lugar, laganap pa rin ang mga kwento ng kababalaghan. Sa tuwing sumasapit ang dilim, nagiging usapan sa mga umpukan ng mga nilalang na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Ito ang mga aswang, mangkukulam, at kung ano-ano pang nilalang na labis na kinatatakutan ng mga tao. Isa sa mga nilalang na ito ay si Kalisto, isang gabunan na aswang. Kapag nagbago siya ng anyo, nagiging malaaso ang kanyang muka at nababalutan ng makapal na balahibo ang kanyang buong katawan. Ngunit kakaiba siya sa kanyang kauri, sapagkat hindi siya tulad ng ibang aswang na walang habas na pumapatay at kumakain ng tao. Si Kalisto ay mabuti, maawain at palaging handang ipagtanggol ang mga inosente. Ngunit dahil sa kanyang pagkatao, siya rin ang madalas na puntirya ng kanyang sariling kauri. Sa kabilang dako ng baryo, nakilala ng mga tao si Cassandra, isang dalagang albularya. Bata pa lamang siya ay tinuturuan na ng kanyang yumaong ina tungkol sa panggagamot at paggamit ng mga halamang gamot. Kilala siya bilang maunawain, mabait at may malasakit sa mga mahihirap. Hindi lamang siya gumagamot ng mga karamdaman, kundi tumutulong din siya sa tuwing may mga kababalaghang bumabagabag sa kanilang baryo. At naroon naman si Mang Badora, ang matandang pinuno ng mga antingero. Kilala siya sa katapangan at sa dami ng laban na kanyang dinaanan. Siya ang sandigan ng tao tuwing may mga nilalang na nagbabalak manakit. Mayroon siyang matandang espada na pinaniniwalaang kisangkapan ng mga espiritu upang labanan ang kadiliman. Isang gabi ng buwan ng Hunyo, kasagsagan ng tag-ulan, habang pauwi si Cassandra galing sa bahay ng kanyang ginamot na pasyente, biglang sumiklab ang sigaw mula sa masukal na bahagi ng gubat. "Tulungan niyo ako!" Malakas na boses ng isang lalaki na wari pinahina ng pagod. Nag-atubili si Cassandra, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang dalang lampara at agad na tinungo ang pinagmumulan ng ingay. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang lalaking duguan, nakasandal sa puno at pinagtutulungan ng 3 aswang. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa gutom. Nagulat si Cassandra nang mapagtanto niya na ang lalaking iyon ay si Kalisto, ang gabunan na matagal nang napapabalita sa kanilang lugar. "Umalis kayo rito, mga halima!" sigaw ni Cassandra habang itinataas ang isang maliit na bote ng langis na pinabanal ni Mang Badora. Sandaling umatras ang 3 aswang, subalit sumugod din muli. Sa kabila ng panganib, hindi iniwan ni Cassandra si Kalisto. Inilabas niya ang isang piraso ng bawang mula sa kanyang supot at tinapon sa mga aswang. Napaatras ang mga ito dahil sa amoy. "Dalaga, bakit mo ko tinutulungan? Aswang ako!" mahinang sambit ni Kalisto habang nag-aagaw buhay. "Hindi ako tumitingin sa anyo mo. Nakita kong ikaw ay pinagtutulungan, kaya hindi ko hayaang mamatay ka na lang ng wala sa oras," sagot ni Cassandra na may tapang ngunit may halong awa. Napagtanto ng 3 aswang na hindi nila magagapi ang dalaga dahil sa dala nitong mga gamit. Nagpasya silang umurong muna. "Magbabalik kami, Kalisto. Hindi ka makakatakas sa amin." Agad na nilapitan ni Cassandra si Kalisto at ginamot ang kanyang sugat gamit ang dinikdik na dahon ng bayabas at langis na binudburan ng orasyon. Dito nagsimula ang kakaibang ugnayan ng dalawa, isang gabunan na aswang at isang albularya. Kinabukasan, nakarating kay Mang Badora ang balita tungkol sa nangyari. "Cassandra, narinig kong tinulungan mo ang isang gabunan. Hindi ba't nilalang din iyon ng kadiliman?"
Oo, Mang Bador. Ngunit hindi siya katulad ng iba. Nakita ko sa kanyang mga mata na hindi siya masama. Mahirap magtiwala sa gabunan. Ngunit kung mabuti siya, ipapakita niya yun hindi sa salita, kundi sa gawa. At lumipas ang mga araw. Paulit-ulit na nagkita sina Cassandra at Kalisto. Sa umpisay upang gamutin ang sugat ng aswang. Ngunit sa kabila nito'y unti-unti nilang nadarama ang kakaibang damdamin para sa isa't isa. Si Kalisto na sanay sa takot at pagkamuhi ng mga tao ay unang beses na nakaramdam ng pagtanggap. Si Cassandra naman ay unang beses na nakatagpo ng isang nilalang na kasing tapang at kasing tapat ng isang tunay na tao. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Hindi nagtagal. Dumating ang mga gabi ng pananakot. Dumarami ang mga aswang na umaaligid sa baryo. Ang dahilan, gusto nilang mapatay si Kalisto dahil sa kanyang pagtataksila sa sariling lahi. Kung hindi ka namin makukuha, Kalisto, papatayin namin ang babaeng albularya na iyong iniingatan. At dito nagsimula ang matinding tunggalian, isang labanan para sa pag-ibig, para sa katarungan, at para sa buhay. Mula ng gabing iyon na iniligtas ni Cassandra si Kalisto mula sa tatlong aswang, nagsimulang umikot ang kanilang buhay sa panganib at pagtatagpo. Hindi naglaho sa alaala ng dalaga ang mga mata ng gabunan na puno ng pasasalamat. Gayon din si Kalisto. Hindi niya sukat akalain na may isang taong higit pa'y isang albularya na handang tumulong at tanggapin siya kahit batid nitong isa siyang nilalang na kinakatakutan ng marami. Lumipas ang mga araw. Bawat dapit hapon ay lihim na nagtutungo si Cassandra sa isang lumang kubo sa gilid ng gubat kung saan pansamantalang nanunuluyan si Kalisto. Cassandra, bakit hindi ka natatakot sa akin? Alam mo na mga aswang ako, hindi ba? Nakita ko sa iyo ang hindi ko nakita sa iba mong kauri. Kung gusto mo akong saktan, sana ginawa mo na noong una pa lang. Pero pinili mong lumaban sa kanila. Doon ko napatunayan na hindi lahat ng aswang ay iisang puso. Napatitig si Kalisto sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pag-iisa, naramdaman niyang mayroong siyang kakampi. Ngunit sa baryo, kumalat ang usap-usapan na may mga nakakita kay Cassandra na palaging pumupunta sa gubat. Bakit laging wala sa baryo ang dalagang albularya? Tanong ng isang mamamayan doon na. Baka may kinakatagpong lihim o tinatagong lihim. Delikado yan. Baka may kinalaman sa mga aswang. Nakarating ito kay Mang Badora. Pinatawag niya si Cassandra. Cassandra, totoo bang hanggang ngayon na tinutulungan mo pa rin ang isang gabunan? Oo, Mang Badora. Ang pangalan niya ay Kalisto. Hindi siya gaya ng iba tulad ng sinabi ko sa iyo. Mabuti siyang nilalang. Mapanganib ang ginagawa mo. Maaaring binabalot ka lang niya ng kanyang pagkukunwari. Tandaan mo, ako'y matagal nang nakikipaglaban sa mga aswang. Lahat sila ay may tinatagong kasamaan. Ngunit hindi si Kalisto. Hindi siya tulad ng iba. Kung nakikita niyo lang ang kanyang ginagawa para ipagtanggol ang inosente, may intindihan niyo. Bantayan mo ang sarili mo, Cassandra. Kapag napatunayan ko niloloko ka niya, ako mismo ang tatapos sa gabunang yon. Sabi ni Mang Badora. Samantala, sa kabilang bahagi ng gubat, nagtitipon ang mga aswang. Ang tatlong umatake kay Kalisto ay nagbalik sa kanilang pinuno upang mag-ulat. Pinuno, tinulungan siya ng isang albularya, ang dalagang si Cassandra. Yun ang maingay na pangalan nun, doon sa baryo nila. Napataimbagang ang pinuno. Kung ganon, hindi lamang si Kalisto ang ating kalaban, pati na rin ang babaeng yon. Hindi tayo papayag na pagtaksila ng isa sa atin at ipagtanggol pa ang isang tao. Kailangan silang mawala. Wika ng pinuno. Isang gabi, habang nagbabantay si Cassandra sa kubo ni Kalisto,
Biglang humahampas ang malakas na hangin. Kalisto, parang may kakaiba akong nararamdaman. Biglang lumitaw mula sa dilim ang 4 na aswang. Mas mabagsik ang itsura ng mga ito kaysa sa dati. Kalisto! Sigaw ni Cassandra. Mabilis na nagbago ng anyo ang gabunan. Bumangis ang kanyang muka, tumubo ang makapal na balahibo at lumiit ang mga mata na kumikislap sa dilima. Humarap siya sa kanyang mga kauri. Kung gusto niyong saktan si Cassandra, dadaan muna kayo sa akin, sabi ni Kalisto sa anyong gabunan. Sumugod ang mga aswang. Isang matinding labanan ang naganap. Si Kalisto ay lumaban gamit ang kanyang matinding lakas, habang si Cassandra ay nagtatapon ng iba't ibang orasyon upang pigilan ang iba. Ngunit sa dami ng kalaban, unti-unting napapaatras si Kalisto. Biglang dumating si Mambadora, dala ang kanyang matandang espada na kumikislap sa ilalim ng buwan. Mga walang hiya kayo. Hindi nyo malalamon ng mga tao hanggat ako'y nabubuhay. Sigaw nito. Sabay na sumugod si Kalisto at Mambadora laban sa mga aswang. Ang espada ng matanda ay tumatagos sa balat ng nilalang, habang ang kamao ng gabunan ay nagbabagsak ng mabibigat na suntok. Sa tulong ni Cassandra naman, nakatakas sila sa panganib. Pagkatapos ng labanan, napaupo si Mambador sa tabi ng kubo, hawak ang kanyang espada. Pinagmasdan niya si Kalisto na muli nang bumalik sa anyong tao. Kalisto, hindi ko akalain na pipiliin mong ipagtanggol ang isang tao kaysa sarili mong lahi. Ngayon ay nakikita ko na marahil hindi ka tulad ng iba. Hindi ka katulad nila. Tama nga si Cassandra. Napatingin si Kalisto kay Cassandra, saka tumugon. Dahil sa kanya ko lang naramdaman na may halaga pa ako. Ang nilalang na kagaya ko. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa kanya, sabi ni Kalisto. Tahimik si Mambadora. Sandali bago ito tumango. Kung gayon, simula ngayon, isa ka na rin kakampi ng mga tao. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ay matatanggap ka. Maraming laban pang darating. Mula noon, mas lumalim ang ugnayan ni Kalisto at Cassandra. Hindi maikakaila ang pag-ibig na unti-unting sumisibol sa pagitan ng dalawa. Ngunit kasabay nito, mas tumindi ang galit ng mga aswang na gustong pumatay kay Kalisto at sa babaeng Albularia. At sa bawat gabing lumilipas, mas lalong lumalapit ang panganib na maaaring sumira sa kanilang pag-iibigan. Pagkatapos ng matinding labanan laban sa mga aswang, nagbalik sa baryo sina Cassandra at Mambadora, habang si Kalisto ay nananatili muna sa kanyang kubo sa gilid ng gubat upang maghilom ng sugat. Cassandra, ngayon ay nakita ko ng tapang ng gabunan, ngunit hindi pa rin tayo dapat magpakampante. Babalik at babalik ang mga aswang para makagante. Tama ka, Mambadora. Ngunit ngayon, alam kong hindi tayo nag-iisa. Si Kalisto ay ating kakampi na. Hanggat buong loob niya, gagawin natin ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan ng ating baryo. Tumango ang matanda, saka umalis. Samantala si Kalisto ay nakaupo sa loob ng kanyang kubo. Tahimik na pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Dumaloy sa kanyang isipan ng alaala ng gabing siya'y iniligtas ni Cassandra. Cassandra, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Hindi ko hayaang mawala ka sa piling ko. Mahina niyang wika sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang lumitaw mula sa dilim ang isang aninong pamilyar sa kanya. Isa sa kanyang mga kauri na minsan naging kaibigan bago niya talikuran ang kanilang kalupitan. Kalisto, bakit mo pinili ang mga tao? Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Wika ng aswang na si Gracila. Tumindig si Kalisto. Hindi ko sila pinili dahil kinalimutan ko ang pinagmulan ko. Pinili ko sila dahil doon ko natagpuan ang tama. Ayoko nang maging halimaw na pumapatay ng inosente. Umisi si Gracila.
Kung ganon, wala ka ng lugar sa amin. At dahil pinili mong ipagtanggol ang albularyang yon, siya rin ang magiging kaparusahan mo. Agad na naglaho si Graciel sa dilima. Iniwan si Kalisto na puno ng kaba. Kinabukasan, nagtungo si Cassandra sa kubo ni Kalisto upang magdala ng pagkain at halamang gamot. Kalisto, may masamang pakiramdam ako. Parang may paparating na mas malaking panganib. Tama ka. Kagabi dumalaw si Graciel. Binalaan niya ako. Ang mga aswang ay hindi titigil hanggat hindi kanila napapahamak o napapatay. Nabahala si Cassandra ngunit pinili niyang hindi magpakita ng takot. Kung ganon, mas lalo tayong dapat maghanda. Hindi ako uurong Kalisto. Hanggat magkasama tayo, lalaban tayo. Napasulyap si Kalisto sa dalaga. Sa kanyang puso'y unti-unting namumuo ng todo ang pag-ibig dito. Samantala sa baryo, pinulong ni Mang Bador ang mga antingero. Mga kasama, lumalala ang sitwasyon. Ang mga aswang ay nagbabalak na salakayin. Hindi lamang si Kalisto, kundi pati na rin ang ating baryo. Kailangan natin maghanda. Handa kami, Mang Bador! Sabay-sabay na sigaw ng mga antingero habang hawak ang kanilang mga agimat at itak. Ipinamahagi ni Mang Bador ang mga bala na binudpuran ng dasal, langis na banal at asin upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi natin sila hayaang maghari sa takot. Tayo ang magiging harang ng liwanag laban sa dilim. Mariin niyang wika. Kinagabihan, dumating ang pinaka-aabangang sandali. Dumagungdong ang mga iyak ng mga paniki mula sa gubat. Mula sa kadiliman ay sumulpot ang maraming aswang. Pinamumunuan mismo ni Graciel. Kalisto, lumabas ka at harapin ang iyong kaparusahan! Sigaw ni Graciel mula sa taas ng puno. Mabilis na nagbago ng anyo si Kalisto. Naging malaaso ang kanyang mukha. Bumalot ang balahibo sa kanyang katawan at dumagundong ang kanyang boses. Kung ako ang hanap mo, narito ako! Nagpatianod ang hangin sa sigawan at kaguluhan. Nagsimula ang matinding labanan. Si Mang Bador at ang kanyang mga antingero ay nakapwesto sa gilid ng baryo. Pinoprotektahan ang mga kabahayan. Si Cassandra naman ay nasa tabi ni Kalisto, hawak ang kanyang mga gamit, langis at orasyon. Cassandra, manatili ka sa aking likuran. Utos ni Kalisto. Hindi kita iiwan, Kalisto. Magkasama tayong lalaban. Isa-isang sumugod ang mga aswang. Gumamit ng espada si Mang Bador at pumatay ng 3 nilalang sa isang iglap. Ang mga antingero ay nagbagsak ng mga bitag na puno ng asina at mga sibat na pinahira ng langis. Ngunit higit na matindi ang galit ni Graciel. Mabilis siyang lumapit kay Cassandra upang ito ay saktan. Ngunit agad namang nasalag ni Kalisto. Nagbanggaan ang kanilang mga lakas. Kalisto, sarili mong lahi para sa isang babae lamang. Pinagtaksilan mo kami. Hindi pagtataksil ang tawag doon. Pagpili ng tamang ginagawa ko. Nagpatuloy ang mabagsik na laban. Halos mabuwal si Kalisto sa lakas ni Graciel. Ngunit sa bawat pagbagsak niya, nandoon si Cassandra upang sumuporta. Pinapahid niya ang langis sa sugat ng gabunan at binigkas ang mga dasal upang hindi siya lubusang bumagsak. Laban, Kalisto! Nandito ako! Sabi ni Cassandra. Naging inspirasyon ng gabunan ang dalaga. Sa huling lakas ng kanyang natipon, sinunggaban niya si Graciel at itinulak sa patalim na hawak ni Mang Bador. Sumigaw ng malakas si Graciel bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Tahimik ang paligid. Ang natitirang mga aswang ay nagsitakas pabalik sa gubat. Tagumpay na nakuha ng mga tao at ng gabunan ang labanang iyon. Huminga ng malalim si Kalisto at muling bumalik sa anyong tao. Si Cassandra ay agad na yumakap sa kanya.
Salamat, Kalisto. Dahil sa'yo, ligtas ang lahat. Sabi ng dalagang albularya. Hindi ako lalaban para sa akin lang. Lalaban ako dahil sa'yo. Niyakap niya si Kalisto at mahina siyang bumulong. Napatitig si Cassandra sa kanyang mga mata at doon sa gitna ng dilim ng gabi, unti-unti nilang naramdaman ang init ng damdaming hindi na kayang itago. Subalit, hindi natatapos doon ang lahat sapagkat ang pagkatalo ni Graciela ay magbubunga ng mas malaking panganib. Ang pinuno ng lahat ng aswang sa kanilang lalawigan ay nagbalak na sila'y puksain ng tuluyan. At dito magsisimula ang mas malalim na laban. Isang laban para sa pag-ibig ng gabunan at ng albularya laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Matapos ang pagkatalo ni Graciela at ang pagtakas ng mga natitirang aswang, sandaling nakahinga ng maluwag ang buong baryo. Ngunit sa puso ni Kalisto, alam niyang hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang pagkawala ng kanyang dating kauri ay tiyak na makakarating sa pinuno ng mga aswang sa buong lalawigan. Habang nagtitipon ang mga tao sa gitna ng baryo, nagsalita si Mang Padora. Mga kababayan, huwag tayong magkakampante. Ang laban na ito ay umpisa pa lamang. Ang mga aswang ay hindi sumusuko. Hahanapin nila ang kapalit ng kanilang pagkatalo. Tahimik ang lahat, ngunit lagitik ng apoy mula sa naglalagablab na sulo ang maririnig. Maghahanda tayo sa susunod na laban. At higit sa lahat, kailangan natin magtulungan sa pagkakataong to. Hindi lamang tao ang kakampi natin. Narito si Kalisto, ang kauri nila, at isa pang gabunan. Napalingon ang lahat sa gabunan na naroon nakatayo sa tabi ni Cassandra. May mga matang naguguluhan, may mga matang may takot pa rin. Ngunit wala ni isa mang nagsalita laban kay Kalisto. Kinabukasan, nagpunta si Cassandra sa kubo upang samahan si Kalisto. Hindi ko akalain na tatanggapin ka ng mga tao, kahit pa paano. Wika ng dalaga habang inaayos ang sugat ng gabunan. Umiling si Kalisto. Hindi lahat tumanggap, Cassandra. Kita ko pa rin sa kanilang mga mata ang takot at pagdududa. Pero ayos lang. Hanggat nasa tabi kita, sapat na yun. Napayuko si Cassandra, bahagyang namula ang pisngi. Hindi ka dapat mag-isa, Kalisto. Sa kabila ng lahat, may karapatan ka ring maramdaman na kabilang ka sa amin. Samantala, sa pinakailalim ng kagubatan, sa isang yungid na natatakpan ng makapal na ugat ng puno, nagtitipon ang mas maraming nilalang ng kadiliman. Sa gitna nito ay nakaupo ang isang matandang aswang na tinatawag na si Baro, ang tunay na pinuno ng mga aswang sa buong Negros. Si Graciela ay bumagsak, bulong ng isa. Napatay ng gabunang si Kalisto at ang albularya na si Cassandra. Dugtong ng isa pa. Umalingaw-ngaw ang tinig ni si Baro. Kung ganoon, hindi maliit na usapin ito. Isang gabunang taksila at isang albularya na nagiging dahilan ng pagkakaisa ng mga tao. Hindi natin ito hayaang lumala. Ipaghahanda natin sila ng paglilipol. Lumipas ang ilang araw ng katahimikan, ngunit para kina Cassandra at Kalisto, ito'y tila unos na naghihintay lamang ng tamang sandali. Habang naglalakad sila sa tabing ilog, isang hapon, biglang nagsalita si Kalisto. Cassandra, kung sakaling dumating ang araw na kailangan kong isakripisyo ang aking sarili para sa'yo, huwag kang magtataka. Handa kong gawin yon. Kalisto, huwag mong sabihin yan. Walang sino man ang dapat mawala sa atin. Magkasama nating harapin ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Doon sa katahimikan ng paligid, lalong tumibay ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Isang gabi, muling nakaramdam ng kakaiba si Cassandra. Kalisto, para may mga mata nakamasid sa atin. Biglang lumabas mula sa likod ng mga puno ang mahigit 10 aswang.
Nangunguna sa kanila ang dalawang matatangkad na nilalang na kilala bilang mga kampo ni Sibaro. Kalista, haharapin mo ngayon ang hatol ng aming pinuno. Agad na nagbago ng anyo ang gabunan. Bumangis ang kanyang anyo. At sa isang iglap ay sumugod siya sa dalawang aswang. Tumugon din si Cassandra. Itinapon ang langis at binigkas ang mga dasal na tinuro ni Mang Badora. Ngunit dahil sa dami ng kalaban, napatras sila. Mabilis na tumakbo si Cassandra upang tawagin ang mga antingero at si Mang Badora. Mga kasama, nasa gubat si Kalisto. Napapaligiran ng mga aswang. Sigaw ng dalaga. Agad na kumilos ang grupo. Dala ang kanilang mga armas at agimat. Pinangungunahan ni Mang Bador ang pagsugod. Sa gitna ng gubat, halos maubusan na ng lakas si Kalisto. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang balikat at hita. Ngunit hindi siya sumusuko. Kung buhay ko ang kailangan ninyo, akin na. Pero hindi nyo masusugatan si Cassandra. Biglang dumating si Mang Badora at ang mga antingero. Umalingaw-ngaw ang mga dasal habang humahampas ang mga sibat at espada. Kalisto, umatras ka muna. Sigaw ni Mang Badora. Ngunit tumanggi ang gabunan. Hindi. Isa ako sa dahilan kaya sila narito. Hindi ako tatakas. Sabay silang lumaban. Isang gabunan, isang albularya at ang grupo ng mga antingero laban sa mga nilalang ng kadiliman. Matapos ang matinding sagupaan, muling umatras ang mga aswang. Ngunit bago sila tuluyang maglaho, nag-iwan sila ng babala. Si Sibaro mismo ang darating upang tapusin kayo. Nalaglag sa lupa ang mga katawan ng nilalang at ilang aswang na napatay ng espada ni Mang Badora. Ngunit batid ng lahat na mas mabigat na laban pa ang nagbabadya. Kinabukasan, nagpulong sina Mang Badora, Cassandra at Kalisto. Kung totoo ang sinasabi ng aswang na yon, darating na mismo ang pinuno ng mga aswang. Si Sibaro ay hindi basta nilalang. Mahigit na 100 taon na siyang nabubuhay. Malakas, matalino, at walang habas kung pumatay. Kung gano'n, mas lalo natin kailangan maghanda. Tahimik lamang si Kalisto. Sa kanyang isip, alam niya ang pakikipagsagupa kay Sibaro ang maglalagay sa kanya sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Dumating ang gabing pinakamadilim. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap. Ang hangin ay malamig at tila nagdadala ng kaba. Sa gitna ng baryo, nakapwesto ang lahat ng antingero at mga kabataan na may dalang sulo. Nasa unahan si Mang Badora, nakahawak sa kanyang matandang espada. Kasama niya sina Cassandra at Kalisto noon. Darating na sila. At biglang yumanig ang lupa. Mula sa gubat, isang napakalaking nilalang ang lumitaw. Mataas, mabalahibo, at may matutulis na pangila. Si Sibaro, ang pinuno ng mga aswang. Kalisto! Pinagtaksilan mo ang ating lahi dahil lamang sa isang babae. Ngayon, magbabayad ka kasama ng iyong mga pinoprotektahan sa lugar na to. Nagsimula ang pinakamatinding laban. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga aswang at ang sabay-sabay na dasal ng mga antingero. Ang espada ni Mang Bador ay kumislap habang si Cassandra ay patuloy na nagbubuga ng langis at orasyon. Si Kalisto ay sumugod kay Sibaro, ngunit sa unang sagupaan pa lamang ay tumilapon siya. Napakalakas ng pinuno. Kalisto! Sigaw ng albularya habang tumatakbo upang tulungan siya. Ngunit mabilis na tumayo ang gabunan. Hindi ako uurong. Muli siyang sumugod at sa pagkakataong iyon, tinulungan siya ni Mang Bador. Magkasabay silang umatake. Para sa ating baryo. Para kay Cassandra.
Sunod na sigaw ng dalawa. Nagtagal ang labanan hanggang sa sumapit ang hating gabi. Sa wakas, nagawa ni Kalisto na sugatan si Sibaro sa dibdib gamit ang espada ni Mang Bador na kanyang hinirama. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang pinuno, sinubukan itong saktan si Cassandra. "Hindi! Ha!" sigaw ni Kalisto. Sa isang iglap, itinapon niya ang sarili upang saluhin ang matalim na kuko ni Sibaro. Tumagos sa kanyang katawan ang sugat. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, naitulak siya ni Sibaro sa huling hampas ng espada. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ni Sibaro bago ito tuluyang naglaho sa alon ng usok. Napatakbo si Cassandra sa tabi ni Kalisto na ngayoy duguan at halos hindi na makahinga. "Kalisto, wag mo kong iiwan!" hagulgol ng dalaga. "Cassandra, salamat. Dahil sa iyo, alam kong hindi ako halimaw. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako lumaban." Hindi ka mawawala, Kalisto. Gagamutin kita." Umiiyak na sagot ni Cassandra habang pinipigilan ang dugo. Ngunit unti-unti nang bumibigat ang mga mata ni Kalisto. "Mahal kita, Cassandra." At sa huling paghinga niya, pumikit ang gabunan. Tahimik ang baryo. Ang mga tao ay nagluksa, hindi lamang para sa tagumpay na kanilang natamo, kundi para sa kabayanihan ng isang nilalang na dati kinatatakutan. Si Cassandra ay halos hindi makapaniwala, ngunit sa kanyang puso, alam niya nga, ang pag-ibig ni Kalisto ay hindi kailanman mawawala. Sa bawat simoy ng hangin, sa bawat pag-ihip ng malamig na gabi, nararamdaman niya ang presensya ng gabunan na minsan nag-alay ng lahat, alang-alang sa kanya. At dito po natatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator dito sa channel na Manong Albularyo. Hanggang sa muli.